Bagamat kaunti lang ito, higit 200,000, almost 300,000 yung ating members ng police at AFP. Pero nagpapakita ito na hindi sila nakakalimot sa mga ginawa ng si President Duterte nung panahon na siya ang presidente sa pag-asikaso at pagbigay ng mga benepisyo sa ating mga sundalo, lalong-lalo na nung pagbisita sa mga wounded nung sa Marawi at kung pag-suporta niya sa ating mga sundalo at pulis. Dapat titingnan talaga ito ng administration na bakit ganon ito? Bakit ang mga sundalo at pulis ay pabor doon sa mga kandidato ni President Duterte? At hindi yung kanilang tawag doon, yung kanilang team, no? Dahil ano yan parang representative of what the AFP and the PNP sentiment is right now. Nightline news. Opo, nasa 90%, no? Out of nasa humigit kumulang 57,000 na mga nag-local absentee voting po ang bumoto. So nasa 51,000 ito. At karamihan dito ay mga pulis, mga sundalo, mga guro, iba pang mga government employees, kasama na ang mga miyembro ng media na mayroong role during sa May 12 elections, yung una pong bumoto. At ano po ang basa po ninyo dito? Dahil karamihan nga is uniform personnel, pero lumalabas po dito na yung mga pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lumabas po, no? Lahat doon sa top 10 plus yung dalawa pa na inendorso din ni former President Rodrigo Duterte, General. Siyempre, significant yun, no? From our perspective. Yung resulta ng mga bumoto, ng absentee vote, ng mga sundalo at mga pulis ay PDP laban o yung Duterte team, no? Ibinoto. Kasi bagamat kaunti lang ito, higit 200,000, almost 300,000 yung ating members ng police at AFP. Pero nagpapakita ito na hindi sila nakakalimot sa mga ginawa ng si President Duterte nung panahon na siya ang presidente sa pag-asikaso at pagbigay ng mga benepisyo sa ating mga sundalo, lalong-lalo na nung pagbisita sa mga wounded nung sa Marawi at kung pag-suporta niya sa ating mga sundalo at pulis. Dapat titingnan talaga ito ng administration na bakit ganon ito? Bakit ang mga sundalo at pulis ay pabor doon sa mga kandidato ni President Duterte? At hindi yung kanilang tawag doon, yung kanilang team, no? Dahil parang representative of what the AFP and the PNP sentiment is right now. Opo. General, marami pong mga issue, kagaya po dito sa kanilang bansag na
mga pro-China daw, itong mga pambato, ganito ganyan. Meron pang issue na dapat suportahan yung mga anti-China or suportahan yung mga nagsusulong sa pagtataguyod dyan po sa West Philippine Sea at marami pang mga issue. Pero parang meron niyang nag-comment no ng mga political commentators na parang soft kudita ang nangyari dito sa pagpapahayag ng mga sundalo po. Ano pong masasabi niyo rito? Ah, ang ibig lang sabihin nun, yung members ng armed forces at saka ng AFP, naintindihan nila yung issue ng West Philippine Sea, no? Na kahit na ginamit ito para siraan ng ating presidente at yung Duterte, no? Yung inendorso ni President Duterte, ay hindi sila naniniwala na sila ay pro-China, kundi pro-Philippines, no? Para sa bayan ang team na to. Kaya lang ginawa na talaga ng propaganda para magalit ang mga members ng armed forces at mga Pilipino na nakita nilang parang pro-China daw ang Pilipinas. Kung mapansin niyo naman, nagpatuloy ang relasyon ng Pilipinas at ng Armed Forces of the Philippines with the U.S. government, with the American people, and with the U.S. Armed Forces. Nung panahon ni Duterte, hindi naman niya pinagbawal, tuloy-tuloy naman. Ang ginawa lang ni President Duterte ay binuksan niya ang pinto na usap din at makipagkaibigan sa ating kapitbahay na China. Kasi ang gusto niyang sabihin doon sa mga Amerikano, magkaibigan tayo. Pero huwag niyo naman kaming pigilan kung sino pa ang aming gustong maging kaibigan. Kasi ang Amerikano at ang China, meron naman silang napakalaking engagement through trade, no? Bakit hindi ang Pilipinas? So, gusto lang ipakita ng presidente na independent ang foreign policy natin at kung sino ang gusto nating maging kaibigan ay karapatan ng Pilipinas. So, naiintindihan ng mga member ng AFP at PNP yun. Kaya bumoto pa rin sila sa Duterte, sa team ni Duterte, noong election. Maaari din po bang parang protesta din ito sa naging hakbang na tila hindi mahigpit ngayon ang kasalukuyang administrasyon sa paglaban sa CPP, NPA, NDF, General? Hindi ko naman siguro masabing protesta. Pwede rin, no? Pwede rin nating tingnan na gano'n. Dahil totoo naman na medyo talagang lumuwag at hubina ang kampanya na tapusin na itong problema ng CPP, NPA, NDF. Parang nawala kasi sa priority ng ating current administration, no? Kaya very frustrating yan sa mga sundalo na matagal nang nakikipaglaban sa NPA. Kumbaga, kung ako nakikipag-boxing sa isang kalaban, ang NPA, at alam kong matatalo na siya, at sasabihin sa akin na aking coach, huwag mo munang pabagsakin yan. Kahit alam kong kaya ko nang pabagsakin. No? Kaya ko nang i-knock out. Pero sasabihan ako, wag muna. At gagamitin muna natin yan. Patagalin mo pa. Diba? Ikaw, matagal ka nang binubugbog din dati. At ngayon may chance ka nang tapusin ito para mawala na talaga sila. Tapos pipigilan ka pa. Napakalaking naaaksaya nating oras, pera, resources to deal with the NPA aside from yung mga biktima nila, no, mga buhay na nawawala, yung extortion nila, yung epekto sa mga negosyante kung saan meron silang presensya na natatakot ng pumasok dahil sa extortion nila at pananakot, sa terorismo, sa mga atake nila.
ang laki ng nawawala sa Pilipinas at nangyari na ito ng mahigit 50 years nangyayari. So kung to titingnan mo, dapat matapos na to at matatapos na sana natin. Kaya lang ngayon na naman ay mukhang instead na tapusin ay mukhang nakipag-alyansa pa sa mga front organizations itong administration natin ngayon. Sir, good evening. Si MJ po ito. Kaugnay niyan, ay dalawa na lang pala no, na Makabayan Block ang nabigyan ng pwesto. Mabibigyan ngayong 20th Congress. Teachers and Kabataan. Bunga marahil ito, sir, ng masinsinan nating information campaign laban dito sa mga prente ng mga kalaban ng pamahalaan. Totoo yun. Nagpapasalamat pa rin ako na lalong-lalo na sa SMNI na patuloy na nagbibigay alam sa ating mga kababayan ang hinggil sa mga front organizations na patuloy na nag-i-infiltrate at nag-i-exploit sa ating mga government offices. Ang isa dito ay ang Kongreso mismo, kung saan nakapasok sila ng 7 representative before, may pababa natin ng 3 at salamat naman sa Diyos at ngayon ay 2 na lang ang representative nila. Kaya lang, ang mahirap dito ay baka 2 lang sila, kalyado naman nila ang Kongreso at ang mismong speaker ay kaibigan nila, kalyado nila. Opo, sir. Nais ko lang din pong malaman, no, dahil naipagkukumpara ang Duterte administration at itong Marcos Jr. government ngayon sa ginawa pong revamp no, sa gabinete. Pero ang pagkakaiba, nung ipatupad ito ni PRRD, yung manawagan siya ng courtesy resignation, nung unang bahagi pa lang ng kanyang termino, no, para mapalitan nga yung mga appointees ng Aquino admin. Kumpara po dito ngayon sa kay Marcos Jr. na after 3 years, after midterm elections, ganito po ang naging hakbang. Ang tinatanong po ng ating mga kababayan, ito ba'y nakakabuti sa stability ng ating bansa? Ano yan, desisyon ng ating presidente. Gusto niyang mag-courtesy resignation, gusto niyang revamp ang kabinete. Sa tingin ko, una-una, dapat, sa tingin ko, sa tanong mo kung nakakabuti pa to, sa tingin ko hindi. Dahil, una-una, dapat, i-identify muna ating presidente kung ano ang pinaka-ugat ng problema, kung bakit nangyari yung nangyari during the elections. Yung resulta ng elections, sabi niya yun daw ay indicator kaya siya gusto mag-revamp. Di ba, narinig niyo palagi yan, in problem solving, identifying the problem is half solving the problem. Kailangan i-identify niya ano ba ang problema? Sino ba ang problema? Ngayon, nang nag-announce siya ng revamp or courtesy resignation, he is as if saying that the cabinet is the problem. Ang tanong, yung ba talaga ang problema? O iba ang ugat ng problema na hinaharap niya ngayon? Diba? O baka nasa Kongreso ang main problem. Diba? So, dapat alam niya ano ang problema at sino ang problema at yun ang kanyang i-address. At saka, bakit mo pag-resignin ng lahat ng cabinet? Kung identify mo sa kabinete mo kung sino yung tamad at sino yung corrupt, di yun ang tanggalin mo. That is an indication that you are in control. You have command. You have command. You have control. Sabi mo, ikaw, I'm not happy, I'm sorry, you have to leave. Ikaw, you stay.
You don't have to ask everyone to, resign. You just have to tell them, I'm not happy with your performance. They have to resign. Piliin mo. Kung pinag-resign mo lahat, sasabihin mo sa buong kabinete, ang indication na naman nun, hindi mo alam kung sino sa kanila. Bakit kailangan mong pag-resign yung lahat? No? Ako, hindi naman sa siyempre, hindi naman ako naging presidente ng Pilipinas. Pero as a leader, you don't do that. You identify and then tanggalin mo to. Ngayon, kung mali yun, sagot mo yun. Hindi yung pag-resign mo lahat tapos ngayon, paano mo ngayon? Anong gagawin mo? Bakit kailangan mag-courtesy resignation? Diba? Pwede mo namang sabihin na mag-resign ka na. Parang panahon ni Duterte, hindi, di ba? Yung kanyang SILG noon, magka-problema. Alis ka. Yung isang, secretary o isang agency head, alis. So, dahil may mali yung isa, dalawa, hindi mo kailangan pag-resign ng lahat. That is leadership. Ngayon, kabinete ba talaga ang problema? O nasa kongreso ang problema? O iba ang problema? Kung bakit nagkaganyan? So, ang problema kasi dyan, may sinasabi kasi, may kasabihan kasi, MJ, sa Tedmar, all decisions are based on information. Okay? The information that the president receives from whoever is his basis to make that decision. Now, if the information provided to him is not accurate, hindi tama, ang sinasabing problema ay hindi naman talaga yun ang problema, kundi iba, so he will decide. Kung mali, garbage in, garbage out. Diba? So, yun. Okay. Matagal nang sinasabi ng ating former president, noon pa, kung ano yung problema ng kanyang administrasyon, pero hindi siya nakikinig. Diba? Nandito kayo na cover ninyo yung mga press briefings o press con ni former President Duterte. Marami siyang sinasabi, ito problema, yung galaw ng pera. Ay bakit? So, klaro naman, kung sino bang gumalaw ng pera? Sino ba nagsabi na galawin yung pera? Yun ang panagutin mo. Bakit kailangan pa lahat? Ngayon, kung lahat ay may ang problema, tama ba na yun ang problema o meron pang iba? So, yun yung masasabi ko ba? Opo, General, ang information po, ay ang main business ng National Intelligence Coordinating Agency. Kaya po ay dating Director General po niyan. So, gaano kalaki yung inputs ng NICA sa pag-i-inform sa Presidente from his day-to-day engagements at sa mga malalaking pagpapasya na kanyang gagawin, lalo na sa pagtatanggal o pagbibigay sa pwesto ng isa pong taga-gobyerno? Depende yan kasi minsan, depende sa Presidente kung anong itatask sa NICA. Halimbawa, sabihin niyang, gumawa nga kayo ng ganito, so gagawa kami ng special report halimbawa tungkol sa resulta ng election at gagawa kami ng recommendations. Whether pwede kaming gumawa nun or pwede may bigay siya ng instruction, pero when we submit it to the President, if he reads it, kasi kami noon, we submit directly to the President periodic reports, tsaka mga special reports kung may special concerns. But the National Security Council also submits a regular reports to the President. Ang kinukunan nila ng other information or other agencies, but si NICA, ganun din. Kaya lang, syempre, minsan yung perspective ang magkakaiba.
But we, NICA, will submit a report and give recommendations as objective as it can, and leave it to the president to consider the recommendations or not. No? So yun. Siyempre, ang call pa rin, ang final say pa rin dyan, yung presidente kung consider niya yung sinubmit ng NICA or iba pa, kung sino pakikinggan niya. General, si Admar po ulit. Sir, nabanggit niya doon sa kanyang sa interview niya, no? Yung kanyang recent na interview na itigil na raw yung politika at nais nga niya na magkaroon po ng reconciliation. Parang sinasabi niya na parang dito sa side ng mga Duterte, ito yung namumulitika. Pero kung pagbabatayan mo naman itong kanyang naging courtesy resignation na panawagan, parang patunay na parang sila ang nakatutok sa politika dahil sa mga pangyayari sa hanay po ng mga Duterte at nakakalimutan na yung serbisyo sa taong bayan. Anong basa mo dito po, General? Hindi ko nga maintindihan din bakit sabihin niyang ganun. Dahil tigil ang politika, politicians sila. No? Talagang ganun ang politicians. They always, ang isang politician, lalo na yung elected officials, ang kanilang number one priority is how to get re-elected for the next election, in the next election, or how to hold on to the power that has been given to them. Kasi politician ka eh. And politics is basically power. And if you don't want that power, there's no business for you to be in politics. Kaya ka nga nandun eh, because of the power and the privilege. Yung sinasabing itigil na ang politika, I do not know kung ang message niya sa kanyang kabinete yon. Sa tingin ko ay hindi ang kabinete nga niya ang number one na namumulitika, kundi yung kanyang mga kamag-anak eh. Opo. And dito po sa mga pangyayari ngayon, sir, itong nabanggit po ni ni BBM na reconciliation, nakikita niyo po ba na parang sincero siya dito? Or paawa effect lang ito dahil sa nangyari sa kanyang sa grados, doon sa kanyang mga performance na hindi solve ang taong bayan kaya mabagsak yung grado at ang kanyang sinasabi, masyado daw silang nakatutok sa mga malalaking mga proyekto at nakakaligtan yung mga maliliit na mga malapit sa bituka or pangangailangan agad ng tao. Yung reconciliation, parang hindi yata kapanipaniwala yan dahil yung kung sincerity as to they really want to have a reconciliation kasi kung ngayon lang ba nila naisip yun, di ba? If he really had the heart to have unity and he could have made that decision at the height of the arrest of the former President Duterte. No? He is the commander-in-chief, and he could just have ordered his PNP to say, okay, wag yung dalhin doon sa sabihin nyo, it's my order, dito lang siya. Parang ganon. And then, that would have sent a strong message that, he can now talk to the Dutertes because he nagpakita siya ng compassion and consideration.
Ngayon, pakipag-reconcile siya, nandun yung presidente sa labas, meron impeachment this June, pinannounce na nila na pag-umpisa na sila ngayong first week of June yata. Hindi nga niya mautusan yung Kongreso, hindi nga niya makontrol ang Kongreso. How can you have reconciliation when makipag-reconcile ka sa kanya tapos ang ibang grupo na tropa niya nagtuloy-tuloy ng impeachment? Di ba? Kung gusto talaga niya ng reconciliation, dapat sinabi niya, okay, Congress, stop the impeachment. Reconcile. Mag-reach out siya. But, unahin mo yung sabihin mo reconciliation without any actions, without any indications that you are sincere and you are capable of delivering on your word of reconciliation. Then hindi ka mapagkatiwalaan at hindi ka naman sinusunod ng mga tao, mga tauhan mo, and there's no point. There's no point. General, isa po kayo sa mga malapit na kaalyado ni dating Pangulong Duterte na huli niya pong nakasama, no? Dito sa Villamor, sa Hong Kong. Na-interview po kayo namin at na-cover po ng SMNI News yung huling kampanya niya para sa Duterte. Ano pong komento niyo dito, General, Sir Alex, dito sa mga sanctions na inimpose ng US government, particularly ng Trump administration, sa International Criminal Court, lalo na sa kanilang chief prosecutor na nasasangkot sa mga issue ng sexual assault. At itong mga sanctions na ito, lalo na yung freeze order, nakaka-apekto pala ito, General, ng matindi sa operasyon ng International Criminal Court. Ang tanong dito ng ating mga kababayan, ano nang mangyayari ngayon sa kinaharap na legal battle ni dating Pangulong Duterte? Of course, hindi naman ako lawyer or ICC is a foreign yan, But comment lang is, I don't think it will have an immediate impact on sa case ng ating former president. No? But it is a strong message from the U.S. government, specifically from President Trump. ICC has been weaponized, has been politicized and weaponized. Kaya ayaw na ng Amerikanong sumuporta dahil ginagamit na nga lang na weaponize nga siya. Tapos ang masama pa doon ay ginagamit against their allies. So, para sa isang organization like the ICC ay malaking malaking bagay na dapat i-consider nila. And while not directly mag-affect dun sa ating but indirectly or subconsciously nandyan yan sa isipan ng mga members ng ICC. Sir, huling paksa na lang. Meron pong mga retired generals, ang nananawagan po ngayon ng manual recount, sir, dito po sa resulta ng 2025 midterm elections. Sa hanay po ba ng mga kabalyero, ano po bang mga inputs dito, sir, ng mga retired? Particularly, doon sa resulta ng national race sa senatorial slate. I cannot speak for and behalf of the whole, mga alumni ng PMA because may kanya-kanya kaming political leanings and beliefs. But it's safe to say na may mga grupo ng mga cavaliers or mga graduates na yes, they agree na dapat mag-recount. Noon pa naman yan nananawagan dahil may suspicion na magkaroon ng dayaan. Maalala ko si retired Colonel Rio, lalo na doon sa mga technicalities, technical aspect
ng mga machines, mga dayan. So, yung manual recount might be a good exercise, no, to show transparency on the part of this administration and especially the COMELEC. Ang problema nandiyan is even alam niyo naman ang history ng Pilipinas, kahit minsan sa bilangan ay nagkakadayaan pa, no, kahit manual na. Lalong-lalo na kung maramihan. But kung may makita kasi doon manually na may mga diferensya talaga, then I really don't know what will happen and what COMELEC will do. Kasi they have already nag-declare na yung mga nanalo sa Senado, sa local government, except for the Duterte youth na sinuspend yata nila yung pag-declare na sila, na may seat na sila. But there's an impression na na hindi selective yung mga apply ng mga disqualification or suspension. Kasi hindi lang naman yan ng Duterte youth ang may mga ganong alleged na nagawa. So, COMELEC really has to shape up.